Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika. Maging sa kalusugan, physical man o spiritual. Ako po si Maricel Halili, pansamantalang humahalili kay Cheryl Cosim dito sa Sagot Kita. Napapakinggan niyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa Totoo. Live din po tayo sa Facebook ng True FM. At kung kayo po ay Signal subscriber, kami po ay napapanood sa Channel 19. Live na live, ha? Mga kapatid, bukod sa libreng legal assistance at serbisyo publiko pag-uusapan natin, dito sa Sagot Kita ang pinakamaiinit na usapin sa politika. Tuwing Miyerkules po yan, mga kapatid. Alam nyo na, ha? Papalapit na kasi yung filing ng Certificate of Candidacies. More or less nasa 10 months na lang before yung ating eleksyon, 2025 midterm elections. Kaya maiging simulan na rin natin yung mga usapang politika kasi di may iwasan yan On October, simula na ng filing ng mga Certificate of Candidacy. So mas maigi na as early as now, maging maalam na tayo tungkol sa mga larangang ito. No, mga kapatid, at ngayong araw pag-uusapan natin yung issue tungkol sa designated survivor. Alam nyo, ako fan nitong series na ito. TV series, naging TV series to, ha? Kala nyo mga serious talks? Yung mga fan ni Kiefer Sutherland, napanood nyo ba yung Designated Survivor? At meron tong version ng Korean novela. Para doon sa mga K-drama fans. Alam ko nakaka-relate kayo sa akin. Ang pinagkaiba lang yan, para doon sa mga nakapanood nung Designated Survivor ni Kiefer Sutherland, siya nun housing secretary. Tapos parang ang natatandaan ko merong isinasagawa na State of the Union address sa US. Tapos lahat ng government officials nandun sa Congress nila, si Kiefer Sutherland as housing secretary, hindi siya pinapunta doon kasi siya yung designated survivor. Nagkataon, sumabog yung Congress, nawala lahat ng mga government official. Ang nangyari, biglang si Kiefer Sutherland as housing secretary, na-appoint bigla as president. Diba? Ganun yung nangyari nun. Dahil dyan sa mga istorya na yan, sa mga TV series na yan, maging doon sa Korean drama ng Designated Survivor, naging mainit tuloy lalo yung usapin at naging kontrobersyal yung naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Kamakailan lang. Kasi tinanong siya, di ba? Matatandaan nyo yung ating News 5 correspondent na si Bril Montalvo sa Davao. Nakausap niya si Vice President Sara Duterte, and I think it was him who asked the Vice President kung, are you going to attend the SONA? Yes or no? Parang ganun di ba? Tapos ang sabi ni Vice President Sara Duterte, no, hindi siya a-attend. Sa State of the Nation address ni President Bongbong Marcos na gagawin this Monday po yan, January 22, alas 4 ng hapon dyan po sa Kongreso. At dahil nga po, ang sabi ni VP Sara, hindi daw siya a-attend because I appoint myself as the designated survivor. Pagkatapos ng linyang yan ni VP Sara, naging usap-usapan na tuloy, ano ba tong designated survivor na to? Diba? Ang sinasabi po na designated survivor, ito po yung isang government official o isang individual na itinatalaga na papalit sa Pangulo sakaling may mangyari. Na hindi maganda. Dahil po dyan sa pahayag na yan ni Vice President Sara Duterte, iba't ibang reaksyon po ng mga politiko at mga opisyal ng pamahalaan yung inilabas. Dahil nga po dyan, merong mga nagsasabi na joke lang yan ni VP Sara, nagbibiro lang siya. Pero meron pong ilan napapataas yung kilay dahil hindi naman daw joke ang kaligtasan ng Pangulo. Base nga po dun sa kinuwento ko sa inyo tungkol dyan sa TV series na yan, merong mga security issues kung ang pagbabasihan natin yung mga telenovela na yan. Although ito TV series lang naman. Bagamat whether it's a joke or not, kapag po kasi usapang seguridad, we have to take it seriously. Kasi seguridad ng Pangulo yung nakasalalay dito. And isipin natin gaano karaming mga miyembro ng Kongreso, miyembro ng Senado, at saka
lahat, mga staff, mga members of the media na pupunta dyan sa Kongreso on Monday para po sa SONA. So, lagi-lagi naman na hinihigpitan nila yung seguridad pagka po merong mga malalaking event na kagaya niyan. Pero kagaya nga po ng sinabi ko, whether it's a joke or not, we have to take it seriously. Pero iba-iba po kasi yung nagiging interpretasyon tungkol po dito sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. So pag-uusapan po natin yan kasama ang ating mga panauhin ngayong hapong ito. So ihanda nyo po ninyo mga kapatid ang inyong mga opinyon dahil sagot ko kayo sa usaping politika. Ang ating pong question of the day: dapat na bang magtalaga ng designated survivor dito sa Pilipinas? Kasi as of now, ang alam ko wala tayong designated survivor. Although mukhang malinaw naman yung ating polisiya pagdating doon sa succession na mamaya hihimay-himayin po natin yan. Pero mga kapatid, anong palagay ninyo dito? Dapat na ba tayong magtalaga ng ating designated survivor dito sa ating bansa? Kung nais po ninyong magbahagi ng inyong mga opinion, pwede po kayong mag-comment sa ating live stream. Pwede rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines 86315788 o di po kaya ay sa 86316674. So mga kapatid, wag na nating patagalin yung ating usapan. Simulan na natin ang ating talakayan. So ngayon pong hapon, makakausap po natin live via StreamYard si Attorney Salvador Panelo. Siya po dating presidential spokesperson noon pong panahon ni former President Rodrigo Duterte. Of course, tatay ni VP Sara. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon din. Opo. Sir, una sa lahat, ano po yung inyong initial na reaction when you heard about the statement of Vice President VP Sara or Vice President Sara Duterte na no, hindi siya attend sa SONA pero I appoint myself as the designated survivor? Wala. Taking light of the situation. Alam mo yan. Kaya niya yun. Lang sabihin. Naku, mukhang merong problem yung audio ni Attorney Panelo. Hindi na natin naintindihan. Nagcho-choppy. Choppy ba? Choppy? Ayan, ulitin-uli natin, sir. Sir, you were saying, ano po yung naging reaction nyo? Wala! And then? Natang ako sa kanya, natang ako kasi she's just making light of the situation. Alam mo, kaya yan ayaw pumunta. Considering her kind of character, ayaw niya, she's avoiding embarrassing situations. Ayaw na niya may pagplastikan doon. Di ba sa Kongreso, ang bumira sa kanya. So, kaya, sabi niya na lang na, I am appointing myself as designated survivor. But sabi ko nga sa statement ko, it's even redundant. Na kailangan siya ang talagang designated successor, whether she likes. Siya talaga yun Now, doon sa tanong mo na kailangan na ba? Hindi ka kailangan all the successors in line, the Vice President and the Speaker, di wag silang umattend para kakasiguro tayo kung ano man mangyari dyan. Meron tayong kasigurahan na merong papalit kaagad. Hindi na magkakagulo. Yun naman yung ginawa sa Amerika, talagang yun, sinadya nila yun. Kasi, di ba, maraming assassination sa Amerika. Ito mo, meron tayong recent, yung kay Trump. But that's Lincoln, sino ba? Si McKinley. O Duterte din, in-assassinate. Si Reagan, maraming ganyan Kaya pag sa presidential, karamihan kasi, nagpupuntahan sila lahat doon. Pwede namang hindi umattend ng vice presidente o speaker of the house. O para wala tayong problema. Saka hindi naman sabihin na porque sinabi niya na designated survivor siya may mangyayari na. Ano lang yun, talagang sinasabi niya hindi ako attend, dito lang ako sa tabi. Oo, kasi sir, sabi ko nga kanina, parang marami kasi yung nagbibigay ng iba't ibang interpretations dun sa naging pahayag ni VP Sara Duterte. Pero following that statement of the Vice President, you think meron bang basis para mag-worry tayo doon sa security ni PBBM or yung mga nandun sa Kongreso this coming Monday for SONA?
Kung papakinggan mo yung mga mapabasa mo sa social media, sa mga reaksyon ng tao na disgustado sa administrasyon, makakaisip ka nga, baka merong kiraulo dyan, kagaya nung nangyari kay Trump. Baka bigla na lang may mangyari. Alam po ninyo, hindi ka nakasiguro din sa buhay ng tao. Kahit na anong seguridad mo ilagay dyan, kung talagang gusto kang tapusin, matatapos ka. Kaya si Presidente Duterte never naniwala dyan sa mga security. If it's your time, it's your time. Look what happened to Kennedy. Look what happened to the Prime Minister ng Japan dati. Gano'n. Anong bantay mo dyan kung talagang merong focus na assassinate ka? Sigurado. Tsaka kung panahon mo na, magiging successful. Si Trump hindi pa panahon . Oo. Nag-survive siya. Panahon niya na bumalik sa White House. Kaya nagkaganyan niya. Aba, parang klaro na sa iyo yung mangyayari, sir. Sa US, Pero, game over na yan kay Trump. Aba, okay. Pero, sir, mabalik ako. You mentioned the former President Rodrigo Duterte. Nakausap niyo na po ba siya recently? And ano po ba ang plano niya? Is he going to attend the SONA on Monday? Wala kami napag-usapan tungkol sa pag-attend ng SONA. But knowing him, yung dating hindi niya pag-attend, ay most likely attend. Another thing, siya mahilig talaga mag-attend. Yung State of the Nation, kung hindi lang mandato na magkaroon ng State of the Nation, ayaw niya yun. Ayaw niya ng party. At nung mayor yan may mga festival, ayaw niya umattend. Gusto niya lang natahimik. Ganun ang Presidente Duterte. So, aasahan natin baka on Monday, nasa Davao siya. Definitely manonood. Most likely. Most likely. Kayo, sir, kayo ba pupunta? Inaabangan namin yung mga fashion statement nyo kapag SONA. Speaker Matt, visit pa siguro sa akin yun. Hindi rin ako imbitado ni BBM. Wala alam ka naman pumunta tayo nang wala imbitasyon. Okay. Saka siguro imbitasyon, parang mas magandang manood dito sa television. Sige. Para mas relax, Pero sir, bago ko po kayo bitiwan, sir, ano po ba yung inaasahan ninyo o yung gusto po ninyong marinig mula po kay PBBM sa SONA niya on Monday? Wala, sabi ko nga, sa programa ko sa kabilang istasyon, antayin natin magsalita siya kasi mahirap na magbigay ng mga puro-puro. Mag-i-speculate lang tayo. Let him do his thing first. And then, on the basis of what he says, saka natin siya hatulan. Ikukumpara sa mga dati niyang sinabi, dati niyang pangako, at ano yung ginagawa niya talaga ngayon. Saka tayo. Sa ngayon, wala, hindi pa natin alam. But syempre, sasabihin niya, yung mga naging accomplishments niya. Definitely. At whether we like it or not also, wala namang presidente na walang na-accomplish. Yes. Away yan o mahina yan, palaging merong ma-accomplish yan. Okay. Sige po, marami pong salamat sa inyo, Attorney Salvador Panelo. So, uulitin po. O, isa nga pala, Maricel. Yes. Sige, sir. Pwede bang batiin natin yung isang kaibigan natin o kaibigan ko? Na birthday niya. Go ahead, sir. Elizabeth Oropesa. Birthday. Natin yun, matagal. Happy birthday, Elizabeth. Happy birthday to you. Aba, napakanta pa si sir, well-respected actress. Happy birthday! Alam mo, Ma'am Maricel, bakit? Yes, sir. Kasi, tinext ko siya at binida ko pa, pati yung technique, sinabi ko, maganda kayo ng birthday song para kay Elizabeth, At nakakalimutan ko sa programa ko kanina. Ay, sus. At least nakabawi ka naman, sir, nabati mo siya dito. Oo, mabuti nga. Salip na yung programa ko kanina. Mabuti. Okay, sige po. Attorney Panelo, marami pong salamat sa inyo at saka happy birthday kay Miss Elizabeth Oropesa. O nakahabol pa tayo ng happy birthday. Thank you, sir. Sabi mo, Cheryl, na-aksidente?
Nagcho-choppy na yung audio mo, sir. Pero parang narinig ko, binanggit mo si Cheryl na aksidente siya, pero she's getting better now. Although nakasaklay pa rin siya, pero okay na siya. Nakakapasok na rin siya. Sabihin mo, Maricel, kaya siya na aksidente kasi mahilig siya sa footsie. Ano yun? Ay! Bad! Okay, sige na, sir. Marami pong salamat sa inyo, Attorney Salvador Panelo. Thank you, sir. Private joke yun. Private joke namin. Okay. Thank you. Thank you, sir. Alright, mga kapatid, kung kayo po may mga nais na maibahagi sa ating programa ngayong hapon, lalong-lalo na po yung inyong mga opinion at komento tungkol nga po dito sa ating topic this afternoon na designated survivor, mag-comment lamang po kayo sa ating live stream. Pwede rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines, 8631-5788 o di po kaya ay sa 8631-6674. Huwag bibitiw dahil magbabalik pa ang programang Sagot Kita. Mga kapatid, nagbabalik na ang programang Sagot Kita. Kasama po ang inyong lingkod, Maricel Halili. Mga kapatid, remind ko kayo ang ating question of the day. Ano bang tingin ninyo? Dapat na ba tayong magtalaga ng designated survivor? Ulitin ko ha. Kapag sinabi po nating designated survivor, ito po yung isang tao na kumbagay itinatalaga na pwedeng pumalit sa Pangulo ng Bansa kung sakaling may mangyaring hindi naman kanais-nais o hindi maganda sa kanya. Pero mas maganda po, himay-himayin na natin. Baka naman, kasi meron naman tayong malinaw na polisiya tungkol doon sa succession. No? So kabilang to doon sa mga hihimayin natin ngayong hapon para magkaroon tayo ng mas malalim na pagkakaunawa kung kakailanganin pa ba natin talaga ng designated survivor dito sa Pilipinas. So sa punto pong ito, makakasama po natin live dito po sa studio si Attorney Domingo Cayosa, isa pong constitutional law expert, and siya po dating hepe ng Integrated Bar of the Philippines. Attorney, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon, Maricel, at magandang hapon ho sa nakikinig at nanonood sa inyong programa. Opo, alam mo mga kapatid, pagdating ko dito, ang unang tanong ko kay Attorney, ito bang designated survivor? Sa Amerika lang ba talaga ito nangyayari? Kasi kagaya nung kinuwento ko sa inyo kanina, yung teleserye, American setting. Pero paano po ba in real life, sir? Ang designated survivor ba talaga sa Amerika lang nag-e-exist yung konsepto na to? Hindi naman. Maraming mga bansa na meron silang sariling designated survivor. Hindi nga lang ginagawang television series o kaya hindi pinapakita. But it's a practical and sometimes necessary policy o kaya practice para sa mga bansa. Why is it necessary, sir? Kasi pwede kasing may mga okasyon na yung mga nakahilerang constitutional succession, lahat ng mga yun nasa isang lugar. Okay. Kung may nangyari, di ubos silang lahat. So ngayon, hindi malinaw kung sino ang mamamahala muna habang magbobotohan or they will determine sino ang papalit. So, practical na maglagay ka ng isang tao na agree ang gobyerno na pag may nangyari sa lahat ng mga nakahilera sa constitutional line of succession, siya muna mamamahala ng gobyerno. Okay. Sir, bago po tayo pumunta dito sa setting natin sa Pilipinas, pag-usapan muna natin yung designated survivor sa Amerika. Bahagi po talaga ba yun ng kanilang konstitusyon na ito designated survivor, and who appoints the designated survivor? How realistic yung nandun sa series na hindi pinapapunta yung designated survivor dun sa venue kung nasaan nandun yung majority of the government officials? But very realistic yun, no? Hindi lang sa TV yun, sapagkat kaya nga maglalagay ka ng designated survivor para may mamamahala kung sabay-sabay mawala yung mga manataas na opisyal. So wag mo siyang ilagay dun na kasama siya. So that's very realistic. They do that. Every time na merong mga okasyon na lahat ng mga matataas na rangko ng nasa gobyerno nila na nakasaad sa konstitusyon nila na pwedeng pumalit bilang acting president, nagde-designate talaga sila
ng isa pa na hindi kasama dun sa lugar na yun. So sa Amerika, ang presidente rin po ba ang nag-a-appoint, namimili kung sino yung kanyang magiging designated survivor? And sino po yung pinagpipilian? Yung mga members din ba ng cabinet? Yeah, Ganun ba? in practice sa United States, Opo. ang dinedesignate is usually a member of the cabinet. So of course, meron silang internal procedure kung sino yun. Kasi sasabihan siya, dadalhin siya sa isang lugar na safe at iba dun sa pupuntahan ng mga nakakaraming high government officials. So historically, sa United States, all these years ay meron talagang cabinet members. Paiba-iba. Every year, paiba-iba yan. Okay. Not necessarily the weakest cabinet member. hindi naman. Hindi Okay. Hindi, nilinaw ko kasi yun yung nasa TV series. Sabi mo kasi accurate na nasa TV series. Sa TV lang yan. Kasi walang papayag siguro na maging designated survivor kung ang basihan ng pagpipili ay yung weakest. Kasi, Oo nga naman. Nakaka-insulto naman yun. So, dun lang sa TV yan. But in reality, it's a capable government official, usually a cabinet member. And you mentioned earlier, sir, na, well, historically, ginagawa nga nila kasi meron ding mga nangyari before na ilang beses na attempt na i-assassinate yung kanilang mga leaders. Like, well, recently, what happened to former U.S. President Donald Trump? But hindi yung ganung, it's not meant to address those situations. Kasi kung ang assassination attempt sa presidente, pag namatay siya, edi vice president automatically. Ito yung sitwasyon na lahat ng mga yan, president, vice president, yung speaker of the house, senate president, mga justice of the Supreme Court, lahat ng mga matataas nandun sa isang lugar. Bueno, so pwedeng mabomba yan o kaya in time of war, biglang lahat sila ma-wipe out. So yun ang ina-address. Hindi yung individual threats dun sa matataas na opisyal ng gobyerno. Okay, malinaw po yan. Sir, punta po tayo dito sa Pilipinas. So at least nagkaroon na tayo ng konsepto ng nangyayari dun sa US. Dito po sa Pilipinas, ano po yung nakasaad sa ating batas when it comes doon po sa designated survivor? Do we even have designated survivor? Sa ngayon, wala. Pero meron sa ating konstitusyon, sa provision ng ating konstitusyon, no, na maliban dun sa mga constitutional line of succession, President, Vice President, Senate President, Speaker of the House, hanggang dun lang kasi meron ding provision ng ating konstitusyon that Congress shall, by law, provide for a president in case the acting president dies, is permanently incapacitated, or mag-resign siya bigla. Pero hindi pa ginagawa ng Kongreso yung batas na yan. Kaya wala pa tayong malinaw na proseso o legal na proseso o pamantayan kung sino ba yung magiging president in case itong mga pwedeng acting president automatically sa ating line of succession, biglang mawala lahat. Mawala ng sabay-sabay. O kaya mag-resign o ayaw nilang manungkulan. I see. Okay. So sir, dun muna tayo sa succession. Kasi naunawaan natin na kapag may nangyari sa presidente na hindi maganda, automatic vice president. And then kapag yung vice president ang nawala, sino po yung pwedeng pumalit? Is it the Senate President? Senate President. So Okay. mawala o kaya ayaw gampanan yung kanyang magre-resign siya or incapacitated, nandyan siya pero hindi niya kaya, susunod yung Senate President. Okay. After the Senate President, yung Speaker of the House. And then after the Speaker of the House, wala na. Oo. So hanggang dun lang tayo kay House Speaker. Oo. I see. Di ba sa SONA, required yung dalawa nandun, di ba? Yung Speaker at saka Senate President. Kasi nga sa Congress yan, joint session. Opo. So, these are the circumstances o mga okasyon na it would be wise, it would be practical na gawin ng Kongreso yung trabaho nila, gumawa ng batas. Kasi sinasabi sa Constitution yan. It's not an option. It's not discretionary on the part of Congress. Ang nakalagay sa Congress shall, by law, provide for a president in case the acting president dies in death of death, permanent disability, or resignation. Pero hanggang ngayon,
37 years old ng ating Constitution, hindi pa rin ginagawa ng Kongreso yung batas na yan. Bakit kaya, sir? Kung ganun pala na malinaw naman na nakalagay sa konstitusyon, anyari? Ba't hanggang ngayon wala? Well, tanungin natin sila. But in fairness naman, si Senator Lacson noon, nag-file ng bill na ganyan. Okay. Meron ding isang congressman na nag-file ng similar bill sa Kongreso. Ang problema, yung nag-file sa lower house, winidraw niya yung kanyang bill. So natira na lang yung kay Senator Lacson at hindi na ito binigyan ng priority or importansya ng Kongreso. So hindi nila kasi priority. Pero sir, baka pwede mo kaming bigyan ng kaunting info tungkol po dito sa naunsyaming panukala ni former Senator Ping Lacson. Ano po ba yung pinakang laman noon, buod noon? Yung ang sinasabi dun sa proposal niya, ito proposal lang proposal, naman, hindi pa yes. naman in-approve ng ating Kongreso, di ba? Ang proposal niya na the President will designate the most senior cabinet member. Yung ang sinasabi sa most senior, hindi sa ranking, kundi dun sa yung longest serving cabinet member. So merong mga detalye na linagay doon as to the process, paano gagawin yan, at sino yan, anong mga qualifications. But hindi nga ito pinasa hindi tumabot sa plenary o kaya sa BICAM. Kasi nga, winidraw nung congressman. But, hindi lang naman si Senator Lacson dapat, noon pa dapat nakailang kongreso na tayo, 37 years na yung ating Constitution. Isa ito dun sa mga importanteng provision ng Constitution na dapat gawin ng Kongreso na batas, kagaya nung anti-political dynasty law. Yung meron ngayon. Pagde-designate ng mga extent and limits and boundaries ng ating forest kasi hindi naman pwedeng maubos yan. Maraming mga provision ang Constitution na sinasabi sa Kongreso na gawin nyo ito, pero hindi nga nila nagagawa o ginagawa. Meron silang ibang priority. So, sir, yung sinasabi po ninyo na panukalang batasana na ito ni former Senator Ping Lacson na, hindi na natuloy kasi hindi naman nakapasa. Gaano po ka-logical para sa inyo yung mga nasasaad dun sa provision na yun na dapat yung most senior na government official yung italaga na papalit bilang presidente in a case na hindi na kayang gampanan o wala nang available na pwedeng pumalit sa presidente? Gaano ka-logical yun? Well, do you agree? I think, I agree because nga there's a possibility na ma-wipe out nga yung apat So pag nangyaring ganun, edi mas lalong magulo tayo, di ba? And for practical purposes, pag may mga emergency, you need somebody to be in charge kaagad. To be the acting commander-in-chief, siya mag-uutos sa mga agencies of government. So why do we tolerate a situation where kung sakasakaling may mangyari na ma-wipe out yung top leadership, nga tayo. Di ba? O kaya mag-agawan sa pwesto. O kaya magtutulakan. Di ba dapat responsible governance or leadership should be, kahit remote yan, di ba? Kahit remote, we should provide for these things. At hindi naman mahirap Gagawin lang naman yung batas. It can be any process. It can be any process. It can be any person. But at least, kumbaga, magandang management yon, good governance na meron tayong mga provision at maayos na sistema at specific persons na who will step up kung merong ganyang sakuna na mangyayari sa ating gobyerno. Oo. Sir, kanina meron kang na-mention about dun sa security ng Congress di ba? Nung off-air pa tayo. Pwede niyo po bang pakikwento yun na hindi naman kasi all the time tahimik yung nangyayari sa Congress because we have already experienced in the past na naatake rin yung Kongreso. Tama, no? Of course, ngayon, like we have mga terorista, so hindi natin alam, di ba? Pangalawa, we have tensions with our neighbors and they are very powerful neighbors. Yung West Philippine Sea, talagang matindi ang tension ngayon. There's yung superpower rivalry, di ba? US, China, nandito tayo sa gitna. Pangatlo, historically, meron na ring mga hindi lang attempts, nabomba na rin ng ating batasan. Yes. Kung maalala ho natin, nung 2007 ata,
may nagpasabog ng bomba sa batasan. Namatay isang congressman at namatay pa ibang staffers. If I remember, ni Congressman Teves noon, 2 ata. So, hindi imposibleng mangyari yan. So, it may be remote, but maganda that we provide for this. Siyempre, ayaw natin mangyari yun. Lalo Huwag na... naman sana. Huwag naman sana. Ayaw natin. Lalo na, so, nasa Monday, nandun tayo lahat. Ayaw natin mangyari yan. Pero, sir, kayo po, when you were still the hepe of IBP, and even now, meron po ba kayong sinusubukan na kausapin ng mga lawmakers to, convince them na, it's about time na magpasa na kayo ng bill about designated survivor. 37 years, wala pa kayong ginagawa. Well, we supported privately daan pag-uusap yung panukala nga noon. But unfortunately, winidraw ng congressman yung counterpart bill niya eh. Yes. Plus, kahit IBP kami, mga abogado kaming lahat at maraming abogado sa Kongreso, both houses, hindi naman, hanggang opinion lang naman kami. Hindi naman kami pwedeng, kung hindi nila halimbawa, hindi naman kami tatawagin sa isang congressional hearing o kaya pagsasubmitin kami, we cannot do it officially unless of course tingin namin napaka-importante na ito. So we welcome the filing of these bills, but unfortunately hindi nga binigyan ng priority. Kasi ano bang napaprioritize ng mga lawmakers natin? Kontrata siguro o kaya siyempre yung General Appropriations Act, di ba? Yung mga iba siguro. Yes. I would understand they have their own thinking kung ano importante. Ang punto lang natin, mga kababayan, yung Constitution kasi hindi sinabing pwedeng gumawa. Hindi eh. Ang sabi niya, gumawa. Shall ang ginamit eh, hindi may. So it was a command by the Constitution. It's a command by the sovereign Filipino people nung rinatify natin na Kongreso gawin ito. Yun lang siguro, sa tingin na hindi priority yung ito, no, but it would be responsible leadership for Congress to do this. Pero sir, since nakasaad siya sa ating konstitusyon and up until now wala pa rin gumagawa nitong panukala nito, meron ba tayong pwedeng i-hold responsible for, kasi parang hindi nasunod yung konstitusyon in effect? Yes, at of course it's a political leadership kasi yung mga politiko naman silang lahat, no. Of course they can justify, hindi naman remote naman yan, so call nila yan. But pwede rin gawin nung iba ngayon na mainit na pinag-uusapan yan, gaya nung ginawa nung ibang abogado, nag-file sila ng petition sa Supreme Court to compel Congress to pass the anti-dynasty law. So titignan natin ngayon kung ano interpretasyon ng Supreme Court na yan ba ay talagang kinakailangan gawin nila o sapat na lang ba na merong mga fina-file na bill pero hindi naman natatapos. Kasi yun din ang isang convenient excuse dyan eh. Hindi naman sa ayaw namin, nag-file kami eh. Kaya lang walang nangyari. So hindi naman namin tinatalikuran yan. So these are mga ramifications. But so far, wala pa namang grupo o individual na nagpetition sa Supreme Court. At normally also, the Supreme Court, pagdating sa wisdom, timing ng legislative work, hindi nila pakikialaman yun. Kasi they leave that to the politicians. Yun yung kanilang poder, yun ang kanilang jurisdiction. So, ibig sabihin, sir, nakabuti pa pala na nagbigay ng ganong statement si VP Sara about designated survivor kasi napapag-usapan natin ngayon. In that sense, yes. In that sense. Mabuti rin na in one sense na nabanggit niya yan. Though, of course, hindi naman niya kinakailangang sabihin yan because kung may mangyari sa kanila, siya naman talaga. Siyang mangungunang. Wala nang pag-uusapan pa. Kung siya ang survivor, edi siya. Automatically. Hindi na kinakailangan ang batas niya. Nasa konstitusyon na siya. Na siya naman talaga yung magiging magmamana ng posisyon pag may nangyari, wag naman. Pero may mga nagko-comment din kasi sir na tama ba na parang hindi appropriate for Vice President na nagsalita tungkol dyan kasi nga may nag-i-interpret na baka may kinalaman siya sa security. And being a lawyer, may nagsasabi na teka lang, baka hindi naman karapat-dapat yan na ganyan yung nagiging pahayag niya, especially she's a lawyer.
Ano po ang tingin ninyo dito? Meron bang foul sa sinabi ni VP? Well, may punto rin yung mga bumabatikos sa kanya. No? So, being a high government official, lalong-lalo na ikaw naman talaga ang first in the line of succession. Pwede mo nang sabihin na hindi ho ako pupunta, period, o hindi ho ako pupunta for the following reasons. But yung designated survivor kasi, sa pagkaalam ng marami at even in showbiz, di ba? Iba ibig sabihin yan eh. Yes. Ibig sabihin, naubos silang lahat. So, yes. you could not avoid na yung mga politicians, lalong-lalo na yung mga kontra sa kanya o yung mga concerned citizens. Ano ba ibig mo sabihin? May alam ka ba na may mangyayari or ninanais mo ba na may mangyari? Kasi hindi mo naman kinakailangan ang designated survivor, pag gamitin mo kasi yan, based on what's happening in the other countries or yung popular knowledge because of that TV series, para bang mauubos lahat yung mga nakapila. So, maaring i-capitalize, and that has been happening, di ba? There are those who call her attention. So, it could have been na mas simple lang ang sinabi niya. But, well, they are politicians. So, pag sinabi mo yung ganun, mas may mga meanings at pag-uusapan nga. At pag-uusapan ka for quite some time. Na yung para mapag-usapan ka sa panahong ito, gano'n ka-importante yun? Kasi, yes sir, go ahead. Importante kasi parating ng election. At lalong-lalo na, nagkahiwalay na sila politically di ba? Yes, parang yung mga kumukulo noon o mga kwan lang ngayon parang frontally na. So na-sideline ka na as DepEd Secretary, wala ka na dun sa mga ibang posisyon mo, Vice President ka na lang, spare tire ka na lang, kumbaga, nawala na yung unit team. So kung hindi ka rin politically astute, masa-sideline ka talaga at hindi ka na pag-uusapan. So, maaari ding ganun. O maaari ding pilya lang siya, di ba? O maaari ding political statement ito na magkaiba na kami talaga ng interes. So, mga ganun na... so, these are all possibilities and sa mga panahong ito, binibigyan talaga ng meaning ng iba't ibang meaning ng iba't ibang kampo. At saka, sir, sabi mo nga, sa mga panahong ito, baka naman mas marami pa tayong marinig ng mga political statements na kagaya niyan. Hindi ba? But in the midst of all of this politics sana, is kahit sino ang nandyan, dapat tignan na rin ng Kongreso ito. Yes. Hindi naman mahirap gawin ito Oo. Hindi naman mahirap. Sana naman isa yan sa mga titigin para yung mga ganitong mga controversy mangyari man hindi na. I think it's a practical thing to do. And magbigay din yan ng pag-asa sa ating mga mamamayan. Tayong mga nag-approve sa Constitution na sumusunod naman, ginagampanan naman ng Kongreso yung mga sinasabi na konstitusyon na dapat nilang gawing batas. Kahit ito man lang. Hindi naman politically divisive ito Baka it will apply to everyone. Kailangan siguro may mag-remind sa kanila, nakakalimutan nila, nakasulat pala yun sa Constitution. Ano, sir? Yeah, I'm sure they know that. No, I think si Senator Lacson has been renewing his call. Unfortunately, wala na siya doon. But any congressman, any senator can do that. Kasi kung hindi nila gagawin yan, para maidadagdag lang yan dun sa mga batas na nasa Constitution dapat ginagawa na hindi nila ginagawa. So, di ba, parang kahit maliit lang na accomplishment yan, i-take off na sana nila. Teka, sir, so, ibig sabihin, meron pa bang ibang mga nakasulat sa Constitution na nakakaligtaan ng mga lawmakers natin na, huy, wala pa ring batas, aside dun sa designated survivor na sinasabi natin na parang hindi nila naging priority? Marami. Like ano, sir? Well, ang pinakamatingkad dyan na ang tingin nga ng iba, hindi lang nakakaligtaan, ngunit kinakaligtaan, yung batas na magdi-define ano ba yung political dynasty. Kasi sa Constitution nakalagay dyan na bawal ang political dynasty at dapat Kongreso magpasa ng batas
para ma-operationalize itong prinsipyo sa konstitusyon na bawal ang political dynasty. Ang tingin ng marami, dahil karamihan sa mga nasa Kongreso ngayon, political dynasty na nga sila. Yes. Ay hindi na nila ito ipapasa. Parang ang hirap nga lumusot, parang sir. mahirap na. Yun ang sinasabi. But ang sinasabi naman ng mga politiko, meron naman kaming hinahain every Congress. Wala nga lang nangyayari. Ngayon, di ba, may final si Senator Robin Hood Padilla na bill na anti-political dynasty. Pero, sir, maigi sa inyo namang galing, no? Ano ba ibig sabihin kapag sinabi natin na political dynasty? Kasi ako, iniisip ko, pag magkapareho yan ng apelyido, ang dami nun ngayon, magkasama sa Senado, parehong apelyido. Diba? Parehong apelyido, parehong congressman, magkaiba lang ng distrito. Mga ganyan. Paano ba natin dapat i-interpret yung political dynasty? Well, wala. Yan ang weakness ng ating konstitusyon. Bago kasi yan na provision, it was a reaction to yung mga nakaraan na talagang parang pinamana na lang yung mga at tumatagal masyadong mga politiko sa posisyon, nagmo-monopolize na sila. So, linagay nila yan. Ang problema, yung ating Constitutional Commission, hindi naman nila dinefine kung ano yan. Siguro dahil contentious, kasi may mga politiko din doon noon. Yes, Remember, that was the revolutionary government ni dating Pangulong Corazon Aquino. Appointed niya lahat, yung 50 plus na commissioners. So, but may mga politician season din sila. So, yung iba, ayaw din nila yung ganon. For whatever reason. Ang sabi ng iba, kung magaling yung isang pamilya, okay naman sila, magaling sila, bakit? At saka, anong essence ng demokrasya kung ililimit natin ang choices ng tao? Maraming mga argumento Yes. So, hindi sila siguro solid dyan. Kaya, compromise. O sige, ilagay natin dyan, bawal ang political dynasty, pero ipaubayin na natin sa Congress na i-define kung parameters niyan. Yun ang malaking, sa tingin ko, pagkukulang o kaya naging compromise provision kasi So, hindi nila nakita na siguro very euphoric sila noon kasi revolutionary government, post-EDSA, na magbabago ang lahat. Hindi nga bumalik at kung minsan, tingin ng iba, mas lalong grabe pa ang politiko natin ngayon. So, that's where we are. Shucks. So, it might take another constitutional revision or another revolutionary government to put that together. Kasi nga, logically also, and makikita mo rin, mahirap mong asahan yung mga nakikinabang dyan o nandyan na political dynasty. At statistically, studies have shown na about 80% ng ating mga politics, local at national, dynasties na. So, very rare na makikita mo in sociology and in politics na yung mga nakikinabang yan o nandyan na they will just pull the rug from under their feet. So, it might be foolhardy for us to expect napapasa yan. Unless, of course, taong bayan na mismo, lahat, it become too unpopular. But so far, they have survived. They get re-elected or elected in different degrees and different phases, pero same political families every election. Yes. So they call that democracy also. Hindi rin natin sila mabiblame dyan, di ba? Well, yeah. So there's still that. Sad reality, parang ang hirap manalo kapag hindi pamilyar yung mga tao dun sa apelyido mo Correct. Hindi ba, sir? Parang mas madalas mananalo kapag yung surname mo familiar na sa politika. Kaya ang nangyayari, anak ng ganitong politician, kapatid ng ganitong politician. So true. I don't know if we can call it political dynasty kasi sabi nga ni sir, wala pa tayong definition. Malinaw na parameters kung ano yung political dynasty. Correct. Oh my God, ang daming trabaho ng mga lawmakers natin. Anong nangyayari? Nako, mga kapatid, habol na po kayo sa pag-comment sa ating live stream para sa inyong mga opinion at mga tanong. Babasahin namin maya-maya. Baka meron din kayong mga questions. Babasahin din po namin yan. Wag po kayong bibitiw. Magbabalik pa ang programang Sagot Kita.
Naku mga kapatid, nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita. Ako po si Maricel Halili. Ang ating question of the day, dapat na bang magtalaga ng designated survivor? So syempre mga kapatid, kasama pa rin natin si Attorney Domingo Cayosa. Isa po siyang constitutional law expert and dati po siyang hepe ng IBP. So diretso na po tayo sa mga komento ng ating mga netizens. Meron akong nakikita dito sir na mga ilang questions mula po sa ating netizens. Sabi ni Laila Santos, paano nga po ba kapag namatay ang presidente at Senate President at House Speaker? Medyo nabanggit na to ni attorney kanina, pero sige, ulitin na lang natin. Ano daw po yung mangyayari doon, sabi ni Laila Santos, attorney, kapag daw namatay hanggang yung House Speaker? Si Vice President ang Juan, kasi sabi niya mamamatay. Opo, sabi niya pa kapag namatay yung presidente, Vice President, Senate President, House Speaker, sino na daw po yung kasunod? Wala sa ating konstitusyon. Ayun lang. So, ibig sabihin, pag nawala yung 4 highest officials natin, wala na. Oo. So, ano po ang ano natin? That's why nga, yun nga na kailangang ayusin na nila yung utos, sundin na nila ang utos ng Constitution that Congress shall designate the President, or provide for a President in case itong mga acting President dapat sa Constitution, yung automatic ba, mawawala o wala o hindi kaya o ayaw. Pero kapag nangyari nga yun, sir, wag naman. Ano ba to? Papasok na dito yung COMELEC? Kung halimbawa sa batas natin ngayon, papasok na ba yung COMELEC para magpatawag ng meron naman. election? Yeah, that's a separate provision na okay. Pag may vacancy, meron namang provision ng Constitution kung kailan papatawag ng election at yung anong gagawin. Except that, in the meantime, na nag-election tayo, nangangampanya sila, sino ngayon ang mamamahala? Sino yung kumbaga magiging caretaker ng bansa? Oo. Kailangan natin yun. Lalo na, siyempre, correct. medyo magulo yan. Kaya we're reeling from a disaster, for example, a political disaster. Di kailangan meron talagang tayong leader. Yeah. Merong nagtitimon sa ating gobyerno habang makapili tayo through a democratic process, through an election, kung sino ang upo na presidente at iba pang mamumuno sa ating bansa. Ayun. Oo nga naman. Eto naman, sir, galing kay Melanie De La Cruz. Sabi niya, kung sakaling magka-designated survivor, tapos ayaw po sa kanya ng taong bayan, pwede pa patalsikin at bumoto agad ng bagong presidente. Kaso wala pa tayong batas dun eh. Sige, sir. Meron namang constitutional provision na sa ayaw o gusto natin, kahit popular o hindi yung designated survivor, automatic naman na there'll be elections. Under certain circumstances with given deadlines, magkukon ng special elections. So wag ho kayo mag-alala. Hindi ho naman siya yung na parang siya ang papalit permanently. Hindi ho. Parang taga-pamahala lamang siya habang sinusunod naman natin ang constitutional provision ng mga special election. Oo, kumbaga temporary lang. Oo, temporary habang syempre, it will take time para makapag-arrange ka ng special election. Meron pang campaign period. Yes. Lalo sa mga panahon na yan, kinakailangan talaga ng stability sa gobyerno. Ito naman, sir, galing kay Justin De Los Santos. Sabi niya, tama po ba na hindi isa sa publiko ang pangalan ng designated survivor? Parang ang hirap namang gawing secret nun. Well, in other countries, ang practice nila, alam ng gobyerno. Pero hindi yan pinapublish kasi nga pinoprotektan. Tinatago nga yan eh. Kasi nga kung meron talagang concerted attack sa lahat ng mga tatas ng pinuno, kung yan ang alam ng lahat, di tatargetin din siya. So yun, maging impractical ho. Wag ho silang mag-alala kasi nga temporary lang naman ito eh. Just to provide stability. Hindi naman mawawala ang demokrasya. Meron pa rin naman constitutional processes to elect yung mga bagong pinuno natin. Siyempre may security concerns din dyan, Justin. Eto naman, attorney, galing po kay Myla Marquez. Sabi ni Myla, kung halimbawa namatay po ang Pangulo, pwede bang tumanggi ang Vice President na maging President? Paano kung ayaw niya? Yun nga, mag-resign. Oo. Pwede, nakalagay yan sa... Pwede, Senate That's President. Also, Senate President ang susunod. Kung ayaw niya, o namatay siya, or hindi niya, yung permanent disability, di ang speaker. Yun. Kaya nga lang, sinasabi ni attorney kanina, Myla, hanggang House Speaker lang kasi yung nakasaad sa atin. After ng House Speaker, wala na. Eto naman po, attorney, sabi ni Denzel Cruz,
Medyo nasagot na rin ito kanina ni attorney, pero babasahin ko na rin po, sir. Sabi ni Denzel, bakit po kaya hindi pinrioritize ng Congress yung bill? At withdraw pa nung isang congressman daw. Ano daw kaya yung dahilan? Well, hindi ho natin alam. Matanong sana sila. Okay, Sakura Negra Hamito, ang papalit kung sakali mawala ang Pangulo, Vice President. May karapatan na pumalit. Yeah, actually, tama ka. Si Janet Manuel naman, sabi niya, pag may designated survivor, parang nakakatakot, parang may mangyayari sa Malacanang. Uy, hindi naman, grabe ka naman. Ito pag preparation lang, di ba? Doon sa mga possibilities, yung mga posibleng mangyari. Sabi naman ni Mark Sanchez, dapat merong designated survivor kasi mahirap na magiging magulo kapag na-wipe out lahat ng nasa mataas na posisyon na ayaw nating mangyari, ha? Eugene Soriano, walang gagawang iba niyan kundi Ikaw talaga, Eugene, pero may point ka, hindi ko nababasahin. Naku, hindi ko maintindihan yung pangalan mo, pasensya ka na, hindi ako nakakabasa ng Japanese character, ha? Sabi niya, magkakagulo kapag may nangyari sa Pangulo at alam din ng taong bayan kung sino ang gumawa. Sabi naman ni Joseph Joel Nueva, sa ngayon, hindi kailangan ng designated survivor dahil automatic naman ang Vice President. Sabi naman ni Mel De Jesus Cabansag na paghahalataan tuloy na walang ginagawa. Nagne-Netflix daw si VP Sara. Nagne-Netflix din tayo. Ikaw talaga, Mel. Ayan, maraming salamat doon sa mga nagkomento. Sir, baka meron po kayong information, additional message na gusto pong ibahagi sa ating viewers. Maraming salamat, Maricel, at mga nakikinig at nanonood. At sana ay paalalahanin natin ang ating mga lawmakers. Nandiyan naman ang konstitusyon, may mga provision yan, kung hanggat maaari sana, sundan na naman yan, follow up ng mga legislation. Para sa ganun, yung mga ganitong bagay, mawala na sa ating concern. Mm-hmm. There is wisdom in providing for a designated survivor. Utos yan ng konstitusyon. Pakiusap sa ating mga mambabatas, gawin nyo na yan. At saka siguro, sir, i-take advantage na natin itong mga pagkakataon na to para aralin kung sino-sino yung mga kandidato. Diba? Kasi yung mga magpa-file na kandidato sa October, dapat maging mapanuri na tayo para yung mga sinusuportahan nating mga panukala, maisulong din naman sa Kongreso at saka sa Senado. Chance na natin to na magsalita kasi malapit na yung eleksyon. Nako, maraming salamat po sa inyo. Attorney Domingo Cayosa, isa pong constitutional law expert, and siya rin po ang hepe ng Integrated Bar of the Philippines before. Marami pong salamat sa inyo, sir. Thank you for joining us this afternoon. Mga kapatid, bago ako magpaalam, samahan niyo po ako mamaya. Sa totoo lang, kasama ko po dyan sina Juvie Francisco at si Chicky Verhel. 5:30 po yan ng hapon. Live po kami sa Signal Channel 1PH. Pagdating po ng 5:45, mapapakinggan nyo na rin po kami dito sa Radyo 5 hanggang alas 6:30 po yan ng gabi. Mga kapatid, dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika. Maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Sa ngalan po ni Cheryl Cosem, ako si Maricel Halili. Sagot kita.